Good morning everyone. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 24 October 2023. Nandito tayo sa aklat ng Unang Hari, chapter 14, ang pagkamatay ng anak ni Jeroboam. Basa. Unang Hari, chapter 14, verse 1, ng panahong iyon, nagkasakit si Abias na anak ni Jeroboam. Verse 2, kaya't sinabi ni Jeroboam sa kanyang asawa, magbalat kayo ka para walang makakilala sa iyo na asawa ka ng hari. Puntahan mo sa Shiloh si Ahias, ang propetang nagsabi sa akin na maghahari ako sa bayang Israel. Verse 3, magdala ka ng 10 tinapay, ilang bibingka at isang garapong pulot. Sasabihin niya sa iyo kung ano ang mangyayari sa anak natin. Verse 4, ganoon nga ang ginawa ng babae. Pinuntahan niya sa Shiloh si Ahias, matandang-matanda na noon si Ahias at bulag na. Verse 5, sinabi sa kanya ni Yahweh, pupunta rito ang asawa ni Jeroboam at itatanong niya sa iyo kung ano ang mangyayari sa kanyang anak na may sakit. Sinabi rin ni Yahweh kay Ahias kung ano ang sasabihin niya sa babae. Guys, pakisabayan ako ng basa please. Nang dumating ang asawa ni Jeroboam, siya ay nagkunwaring ibang babae. Verse 6, subalit nang marinig ni Ahias na nasa may pintuan na ang babae, sinabi niya, tuloy kayo, asawa ni Jeroboam. Bakit pa kayo nagkukunwari? Mayroon akong masamang balita para sa inyo. Verse 7, bumalik kayo kay Jeroboam at sabihin ninyo, ito ang ipinapasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Pinili kita mula sa mga sambayanan at ginawang pinuno ng aking bayang Israel. Verse 8, inalis ko sa sambahayan ni David ang malaking bahagi ng kaharian at ibinigay sa iyo. Ngunit hindi ka tumulad kay David na aking lingkod. Tinupad niya ang lahat kong iniutos, sinunod niya ako ng buong puso at wala siyang ginawa kundi ang kalugod-lugod sa aking paningin. Verse 9, higit ang ginawa mong kasamaan kaysa ginawa ng lahat ng mga nauna sa iyo. Tinalikuran mo ako at ginalit ng magpagawa ka ng sarili mong mga Diyos, mga imaheng yari sa tinunaw na metal. Verse 10, dahil dito paparusahan ko ang iyong angkan, lilipulin ko silang lahat, matanda at bata. Wawalisin kong parang dumi ang buong angkan mo mula sa Israel. Verse 11, sino mang kamag-anak mo na mamatay sa loob ng lungsod ay kakainin ng mga aso, ang mamatay naman sa bukid ay kakainin ng mga buitre. Ito ang sabi ni Yahweh. Verse 12, ngayon umuwi na kaya pagpasok ninyo sa bayan ay mamamatay ang inyong anak. Verse 13, ipagluluksa siya ng buong Israel at ihatid sa kanyang libingan. Siya lamang sa buong angkan ni Jeroboam ang maihahatid sa libingan sapagkat siya lamang ang kinalulugdan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Verse 14, ang Israel ay bibigyan ng Diyos ng ibang hari na siyang magwawakas sa paghahari ng angkan ni Jeroboam. Verse 15, paparusahan ni Yahweh ang bayang Israel hanggang sa ito'y manginig na parang tambo sa tubig na pinapaspas ng hangin. Parang punong bubunutin niya ang bayang Israel mula sa masaganang lupain ito na ibinigay niya sa kanilang mga ninuno. Magkakawatak-watak sila sa mga lupain na sa kabila ng ilog sapagkat ginalit nila si Yahweh. Nang gumawa sila ng mga imahe ng Diyos-Diyosang si Asherah. Verse 16, pababayaan ni Yahweh ang Israel dahil sa mga kasalanan ginawa ni Jeroboam at sa mga kasalanan ipinagawa nito sa bayang Israel. Verse 17, nagmamadaling umalis ang asawa ni Jeroboam at nagbalik sa Tirzah. Pagdating niya sa pintuan ng kanilang bahay, namatay ang bata. Verse 18, siya ay ipinagluksa at inilibi ng buong bayang Israel tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni propeta Ahias. Ang pagkamatay ni Jeroboam. Verse 19, guys, ano bang pagkakaiba ng propeta at manghuhula? I think yung propeta galing kay Father God. Yung mga manghuhula, saan galing yung kanilang karunungan?
Mayroon namang mga manghuhula na astrologer. Okay, andito na tayo sa ang pagkamatay ni Jeroboam. Unang Hari, chapter 14, verse 19, ang iba pang mga ginawa ni Jeroboam, ang kanyang mga pakikipagdigma, at kung paano siya naghari ay nagkasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Verse 20, naghari siya sa loob ng 22 taon, namatay siya at inilibing, at sinadab na kanyang anak ang humalili sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Rehoboam. Verse 21, naghari naman sa Judah si Rehoboam na anak ni Solomon, 41 taong gulang siya nang nagsimulang maghari. 17 taon siyang naghari sa Jerusalem, sa lungsod na pinili ni Yahweh mula sa lahat ng mga lipi ng Israel upang doon sambahin siya. Ang pangalan ng kanyang ina ay Naama, isang taga-Amon. Verse 22, gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh ang sambayanan ng Judah at higit na masama ang kanilang ginawa kaysa kanilang mga ninuno, dahil dito'y nagalit sa kanila si Yahweh. Verse 23, nagtayo sila ng mga sambahan, mga haliging bato at mga larawan ni Asherah na sa ibabaw ng bawat burol at sa ililim ng bawat mayabong na puno kahoy. Verse 24, ang pinakamasama pa nito, may mga lalaki at babaeng nagbibinta ng panandaliang aliw sa templo bilang pagsamba. Guys, pakinggan nyo mabuti yung verse 24. Unang Hari, chapter 14, verse 24. Ang pinakamasama pa nito, may mga lalaki at babaeng nagbibinta ng panandaliang aliw sa templo bilang pagsamba. Sa loob mismo ng templo, guys. Ginawa ng mga taga-Juda ang mga kasuklam-suklam na gawain ng mga bansang pinalayas ni Yahweh mula sa lupain noong pumasok doon ang mga Israelita. Ginawa ng mga taga-Juda ang mga kasuklam-suklam na gawain ng mga bansang pinalayas ni Yahweh mula sa lupain noong pumasok doon ang mga Israelita. Verse 25. Nang ikalimang taon ng paghahari ni Rehoboam, sinalakay ni Shishak na hari ng Ehipto ang lungsod ng Jerusalem. Verse 26, kinuha niya ang mga kayamanan sa templo ni Yahweh at sa palasyo ng hari. Sinamsam niyang lahat, pati ang mga gintong kalasag na ipinagawa ni Solomon. Verse 27, pinalitan ni Rehoboam ang mga iyon ng mga kalasag na tanso at inilagay sa pag-iingat ng mga pinuno ng bantay sa hari na nagbabantay sa pintuan ng palasyo. Verse 28, tuwing pupunta ang hari sa templo ni Yahweh, dala ng mga bantay ang mga kalasag na iyon. Pagkatapos, ibinabalik ang mga kalasag sa himpilan ng mga bantay. Ang pagkamatay ni Rehoboam. Verse 29, Unang Hari, chapter 14, verse 29, ang ibang mga ginawa ni Rehoboam ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Judah. Verse 30, patuloy ang labanan ni Rehoboam at ni Jeroboam sa panahon ng kanilang paghahari. Verse 31, namatay si Rehoboam at inilibing sa libingan ng kanyang mga ninuno sa lungsod ni David. Ang ina niya isang Amonita na ang pangalay na ama. Humalili sa kanya si Abiam na kanyang anak. Tingnan ko kung hanggang saan yung chapter 15. Pag mahaba, guys, bukas na lang ito. Bukas na natin basahin yung chapter 15. So, for ang paghahari ni Abiam sa Judah. 2 lungsod na lang binigay sa kanya hindi na 12 tribes. Kasi nga, guys, 'di ba binigay doon sa hindi angka ni David yung 10 tribes. For 25 October 2023. Bye everyone. God bless.